Nagbabala ang isang anti-corruption group laban sa mga individual o kumpanyang mananamantala sa supply at presyo ng langis. Kasunod ito ng nararanasang taas presyo sa petrolyo dahil sa tensyon sa Middle East. Narito ang detalye ng balita ni Paul Montibon. Nangangamba ang task force kasanag sa posibleng hoarding at pang-aabuso sa gitna ng krisis sa langis. Nagbabala ang anti-corruption group na handa silang magsampa ng kaso laban sa mga mapagsamantalang individual. Sa panayam nga ng SMNI, sinabi ni Dr. John Chong na mas binabantayan nila ngayon ang mga negosyanteng sangkot sa overpricing at pagtatago ng produktong petrolyo. Hindi lang sa mga negosyante na matataas ng petroleum products. Even ng ating government, even the DOA, no? Even the DTI, ano pang mga agencies of government, dapat aware sila. Makikita naman natin, na-observe naman natin, no? Nagpupunta tayo, nagpapasyal tayo kung saan nakita natin yung mga nakalinyang mga sasakyan na kailangan talaga maghirap yan para lang mapultang ang kanilang mga engine before mag-umaga daw dahil tataas na naman. Considered natin parang nagpa-panic buying, ganon. Trabaho ng gobyerno to regulate them. Trabaho ng gobyerno to na magbantay sa mga ganyang situation na hindi maabuso. No? So sino bang patrabahuin natin? Di ang gobyerno dapat. Tayo namang mga mamayan, we expect and we deserve for good governance. We expect and we deserve that our leader is gagawa ng aksyon. Di pwede kasing ibigay ito sa simbali, ibigay sa kung anong civil society organization o NGO. Sila ang magtrabaho. Giit ni Chong, may mga ahensya ng gobyerno na maaaring lapitan ng publiko para magreklamo laban sa mga mapang-abuso basta may sapat na ebidensya. Panawagan ko sa mga officers at members ko sa situation ngayon, mas aware, no? Na kung mayroong makikita at malamang nag-aabuso sa situation, kailangan nilang gumawa ng reports, mag-document at ipaalam dito sa amin sa taas para magawan din namin ng actions kung anong pwede nating magawang aksyon legal sa mga nag-aabuso sa situation at nagtitik advantage na mga negosyante. Dagdag pa ng grupo, layunin nilang makatulong sa pamahalaan para mapabilis ang aksyon sa mga reklamo ng publiko laban sa mga nananamantala sa krisis. Ang amin lang talagang advocacy is for good governance. Whatever complaint, base sa ebidensya, no? Hindi kami ang magpapakulong, hindi kami ang magja-judge, no? There are agencies of government concerned. Ang karapatan namin at karapatan nyo din at karapatan natin ng lahat ay magrereklamo base sa ebidensya. So kung mayroon man, pwede silang mag-email sa aming kasanag@yahoo.com at magpadala ng kung anong mga ebidensya. No? Hindi ko sinasabi na wala akong tiwala sa gobyerno. I-sure ko sa inyo, ang Task Force Kasanag buo ang tiwala sa gobyerno natin. Pero duda lang kami sa iba dyan na hindi na namin pwedeng buo ang tiwala. Kasi lahat ng complaint na na-receive namin ngayon since more than 5 years na na-complaint pa ulit-ulit na may abuso si ganito, may abuso si government sa ganito. So ang gobyerno natin, rest assured, matino ang gobyerno, tiwala tayo sa gobyerno, pero duda tayo sa namamahala sa gobyerno base sa mga ebidensyang pinapadala sa atin. So tuloy tayo sa paghahain ng mga dokumento na may makita tayong basihan para tuloy pa rin ang ating complaint against them. Sa ngayon, hinihikayat ng task force kasanag ang publiko na maging mapagmatsyag. Agad daw i-report ang anumang kahinahinalang pag-iimbak ng supply o sobrang taas ng presyo ng langis. Inaasahan namang magpapatuloy pa rin ang paggalaw ng presyo ng petrolyo habang hindi pa natatapos ang gulo sa Middle East. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal nag-uulat, Paul Montibon, SMNI News.